Gusto kong ipakita sa inyo yung ginagawa ko sa anak ko na may autism, yung mga therapy na ginagawa namin sa bahay. So, medyo maingay itong isang anak ko sa likod. So, okay. Actually, dalawa yung baby ko. So, parehas silang autism. And medyo, yung isa na pa-assist ko na and the findings is, level 3 siya. So, medyo mataas-taas. Shh! Quiet, baby. So, medyo mataas yung kanyang level. So, that's level 3 and level 3 of autism spectrum disorder. So, yung isa naman, yung baby ko na maliit, medyo yan. Basta sa observation ko, hindi siya ganun kalala. So, mababa lang siya. So, ang schedule niya ay next month pa. So, I'm going to give you an update na rin. And nakapagpa-therapy na rin kami kay Kuya Leonard. And ilang session pa lang ang nagawa namin, and aside sa therapy na ginagawa, meron na binibigay yung therapist na home program na gagawin namin sa bahay. So, I'm going to share that with you guys. So, ipapakita ko sa inyo yung mga ginagawa namin sa anak ko para parang therapy siya sa loob ng bahay. So, ganun. So, importante yun. Hindi pwedeng iasa natin sa therapist yung mga development nila kasi mas mahaba yung oras natin dito sa loob ng bahay na makakasama sila. So, kasi lang siya, 3 times a week lang siya na mag-therapy, and the session is 2 hours lang. So, kumbaga, mas mahaba yung oras na magkasama kami. So, dapat sa bahay na continue yung ginagawa natin na makakatulong sa development nila. And I'm going to share that, guys. Magkita namin yan sa inyo. And, ngayon nakailang pa lang kami, nakatatlong session pa lang kami, na nakikita ko yung improvement ng anak ko, ang layo ng difference. And, yun, subscribe lang kayo para sa mga maraming videos or mga videos na i-upload ko regarding sa anak ko. And that's it. So now today ay wala kaming pasok kasi dapat make-up classes nila ngayon kasi nagbagyo. So ayun, wala na naman pasok kasi yun nga, may declare na bagyo daw, pero maganda naman ang panahon, okay naman. But anyway, mamaya kami, papakita namin sa inyo yung ginagawa namin sa bahay. So this is behavior therapy home program, and yun yung ginagawa natin. So later, pakita natin yung color ni Kuya. Galing. Ayusin mo. Okay. Anong color nito, Kuya? Green. Very good, yun lang. Lumalagpas-lagpas kasi hindi pa nakatingin. Kuya, look at the paper. And then here, nag-trace na siya ng lines. Hindi lang masyadong klaro, pero nakapag-trace na siya ng lines. Kasi yung pencil, medyo malabo. Very good, Kuya. Alam niya ang color ng mga So, hindi naman yan siya tinutukuan kung anong kulay, pero alam niya. So, first time niya magkulay ngayon ng mga fruits. Yan. Ito ay under sa fine motor skills. So, this is one of fine motor skills, and also this one, yung magtitrace ng lines. So, medyo hirap silang maghawak ng pencil, kaya malaking bagay ang pagtitrace ng lines. Parang practice sa kanila yun. So, under siya ng fine motor skills. Kuya Leonard! Hi! Hi! Hello! Pag sinabing hi, ikaw hello. Hi! Hello! Hi! Hi! Hindi, hello ka. Hello! Oh, hello. Ganito na lang, what is your name? What's your name? Hindi, my name is My Leonard. name is Leonard. Again, what is your name? What's your name is Leonard. How old are you? How old? At two. Very good. Wow, good job, Kuya. Good job. Very good. High five. Yan. Thank you, Kuya. Thank you. Ano sasabihin pag magsabi si Mama ng thank you? Thank you. Ikaw? Yeah.
Hindi, you're welcome. Ayan, thank you. Hindi, you're welcome lang ang sagot. Look at mama ha. Thank you, you're welcome. Okay, thank you. Hi, kuya. Ayun lang. It's okay, kuya. It's okay. Medyo na-stress na siya ng kaunti, okay? More practice pa. Okay, so yan siya. Tatapos na natin maligo. But anyway, so yung nakuha naming therapy sa kanya, guys, ay wala siyang kasamang hindi. I mean, yung nakuha naming therapy sa kanya ay may kasamang communication. Although, yung therapy na yun ay nakafocus sa behavior, pero may kasama siyang a little bit ng communication, which is malaking bagay para sa baby ko kasi meron siyang cleft palate, so hirap siya sa pagsasalita. So, napansin niya naman yung words niya, hindi ganun ka-clear, pero kahit pa paano, di ba, nakikipag-communicate na siya kasi dati hindi yan nakikipag-communicate sa amin. Pag kinakausap siya, so dead ma. So, ngayon, sumasagot na siya. May mga tanong ako na sinasagot niya, pero karamihan sa mga tanong ko or yung ginagaya lang niya yung sinasabi ko, which is yun yung kaya, dahil dapat natin i-correct kasi dapat masanay siya na yung kapag tinatanong siya, hindi niya dapat gagayahin yung tanong, dapat sasagutin niya. So medyo struggle sa amin sa ngayon, pero malayo-layo pa naman yung lalakbayin, so marami pa siyang matututunan. So nakatatlong sessions pa naman siya, and yun, continue lang natin everyday, continue lang namin yan, yung sa practice sa language and also yung behavior. So that's it. So sa tracing lines, isa yan sa fine motor skills na kailangan ma-practice din daw niya kasi hindi pa naman siya masyadong na-perfect yung mga tracing lines para ma-practice yung kanyang hands na magsulat para matuto din siyang magsulat niya in the future ng name niya or kung ano-ano, diba? So yun yung kanyang start para maganon. Pero when it comes to ano naman, yung pag-zipper, kasi kasama din yung pag-zipper, kayang-kaya na niya mag-open ng bottle, kailangan ma-practice yan, matuto siya. Kaya naman niya. Doon lang sa tracing lines, may time na hindi niya na-perfect kasi hindi siya nakakatingin. Pero kapag nakatingin siya dun sa sinusulat niya, usually na-perfect naman. Pero kadalasan kasi, nandun yung mata, nakaganyan yung mata, tapos nandito yung ano, parang hindi niya masyadong siniseryoso. So, yun. Counting pasensya lang and consistency.